Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun na sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, in direction naman nila, baka ibang direction nila, baka, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, Ayan po ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Tutuldukan na at susolusyonan na ni Kong Dante Marcoleta ang flood control project na ginagawa nilang pondo o binubulsa ang kaban ng bayan, ang pera ng mga taxpayer. Dito mga ka-update, ito na ang pinakahihintay ho natin. Mantakin po ninyo mismong si Kong Dante Marcoleta na talaga ang kikilos. Dahil nakikita niyo po mga ka-update, matinding pang-aabuso ang ginagawa nitong Marcos Jr. na to sa mga Pilipino. Di ba mga ka-update? Matinding pag-aabuso ang ginagawa ng admin ni Bongbong Marcos. Kaya hindi na po kayang masikmura nitong si Kong Dante Marcoleta ang lahat ng kabalbalang ginagawa nitong si Marcos Jr. sa ating bayan at matutuldukan na ang mga budget, 1 trilyon. Iimbestigahan na ho yan ni Kong Dante Marcoleta. Kaya ngayon ikaw BBM, i-ready mo na kung ano ang idadahilan mo. Magsulat ka na ng script mo, idamay mo yung DPWH sa mga kabalbalang ginagawa nyo sa kaban ng bayan at sa katarantaduhang ginawa nyo sa mga Pilipino. Pakinggan po natin ang magiging pahayag at magiging solusyon ni Kong Dante Marcoleta sa flood control na pinangako netong si Bongbong Marcos na hanggang ngayon mga ka-update, salita lang, walang aksyon. alam mo yung mahablang kayo. Mahablang, opo. Nagawang Kapampangan. Puting-puti yun, kabisado ko yun, sapagkat yung mga tiyahing ko nung maliit ako, talagang yun ang kanilang ekspertong ginagawa na kakanin. Sarap niya, may mais. Yun na nga, kumukuluan tiyan natin. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yun. Baka naman may natira pa. Yun nga po, nung araw na yon, birthday nyo, ay nagtalaga ang Senado ng iba't ibang mga committee chairmanship. Ang napunta sa inyo, sa balitang natanggap namin, ay yung Blue Ribbon, tsaka yung Trade and Commerce, Sen. Baka napagkamalan lang, Red Ribbon, dahil birthday ko. Yun nga. Trade and Commerce, tsaka meron pang isa na ibibigay sa atin, hindi lang na i-broadcast pa. Ganun po. Ilan ba lahat ng komite ng Senado, Sen? Kasi 24 lang naman kayo, di ba? Ang alam ko, 41. Kaya mas marami pang komite kaysa sa senador. Oo nga. Kaya pala meron senador sa inyo, 3 ang komite, no? Meron naman 2. Merong 4. Pero yung iba kasi, automatic, gaya ng majority leader, pro tempore, at saka Senate President, di ba? Sila naman kasi wala ng komite yun. Opo, sa lahat sila. Senate President pro tempore ka, o kaya majority leader. Kahit na yung deputy majority leader kasi dinagdagan nila ngayon. Opo. Merong 3 majority, deputy majority leader sa panig ng majority. At saka 2 deputy minority leader. Panig ng minority. Well, pagka minority leader din naman, automatic na ata miyembro ng lahat ng komite, no? Kasi ex officio. Ex officio member. Ngayon, paghahatian nyo sa 41, divided by 3 sa aming panig, yung kasi sa majority ako Opo. So 41 yun, divided by 3, ilan ba yun, Nelson? 41 divided by 3? Mga... Ilan? Halos. Palagay mo 10. Tama. So, tigsa 10, mamimili ka. May 10 sa akin, 10 dun sa isa, 10. Para covered mo lahat. Membro ka. Ganun pala yung ibig sabihin. Doon sa 2 naman, tig 15 sila dahil hindi lang. Tig 20. Opo. Dahil 2 lang sila. So yun pa lang, no, sa Senado. Kasi sa Kamara naman, sapagkat 300 plus kayo doon, marami doon, walang miyembro, walang komite, ang miyembro na lamang, di ba? Sa dami naman ng committees doon. Kaya
kung kinakailangan mag-create sila ng subcommittee para lang may maupuan yung iba eh. Isip-isipin meron ka pang subcommittee on West Philippine Sea. Ayun, oo nga po. Meron pang WTO ata Yung ngayon. kauna-unahang naging chairman ng subcommittee ng West Philippine Sea, Opo. si dating speaker Sunny Belmonte. Sunny Belmonte. Opo. Tapos, na magkita kami, sabi niya, Dan, kasama kang membro ko ron, ha? Opo, oo. Saan ka ako tayo mag-hearing? So, West Dito tayo palagi. Oo. Ayaw baka ako sa Scarborough Shoal tayo, speaker. Ikaw naman kanya, malayo yun. Oo. Talaga naman. At saka kahapon, kailan ba yun? Nagtaka si Nelson Sen eh. Bakit daw ba ang nangyari, ang mga deputy speaker niya na may higit 20 na? Ang natatandaan ko kasi dati, 3 lang ang deputy speaker, di ba? For Luzon, for Visayas, at saka for Mindanao. Ngayon, ilan na? Ngayon, 20 mahigit na eh. Bakit ka nagtataka, Nelson? Aha. Tayo nung panahon ko, 32 kami. Ganun ba? Panahon ni Alan Cayetano. Dami. Ba't ako nagagano? Di ba, originally, parang ilan lang naman ang deputy speaker, di ba? Tsaka isang speaker? Wala tayong magagawa. Yun ang ginawa nila. Kailangan naman questionin mo pa yun. Ganun ba? Parang gusto namin questionin ni Nelson. Pwede ba pa-investigan? Parang 32 kami. sa lahat na nga, ba't parang dimasing ko na ata deputy speaker ngayon. Oo. Kasi may kanya-kanyang cluster eh. Na tinatauhan mo. Halimbawa, doon sa economic. Halimbawa, Opo. may social, merong labor. Oo. Kasi may cluster yan. Oho. So, pag ikaw ay dito, halos sa 3 hanggang 4 na committees ang binabantayan mo. Parang ikaw ang hierarchy doon. Ayun, Yun ang ganun explanation pala. doon. Kasi naalala Sa dami ko- kasi ng may gitna 80 yata yung committees eh. Opo. Hindi, baka higit pa. Oho. May higit 150 siguro. Ang mga committee ng committee, Kamara. oo. Oho. Kasi naalala ko, nung bago-bago Plus ko. subcommittee na yun. Tsaka meron pang special committee. May special committee pa. Nakita mo yung Special Committee on Food Security. Ayun, oo. Nako. Ayan. Nako. Kasi nga, naalala ko lang na, so, nung bago-bago ako reporter, napunta ako sa Kamara, isang linggo lang naman, tatlo lang ang deputy speaker eh. Isang for Visayas, for Luzon, saka for Mindanao. Bukod doon, wala na. Anong 19 yun? Hindi bago, mga 5 years ago. Hindi ko sabihin, 1962, reporter ka na, Jen. Hindi po. Bago. Ang laki pala ng nagot ng edad mo sa akin. Anyway, nasa ibang paksa na tayo. Ano bang mga mainit na usapin ngayon? Habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, dun ho sa ating mga kabayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At mayroon na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ganun ho ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yun. Oho. Naka-wheelchair yun, pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya roon. At ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang ano yun. Meron talagang May composition. tao yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong eh. Parang kung sino-sino lang ng mga yung mga anong tawag din sa mga nasa television na ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong eh, di ba? Oho. Doon hindi. Ganun pala Kasi yan. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. 3 bagay. May tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung 3 na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa 3 ito ay
nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan eh. Na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Kaya importanteng komite. At iyan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May meron kanya-kanyang rules. Oo, Pero ito may sariling logo na siya. oo. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo, oho. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo, oo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo, oo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po, oo. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? O, yun na nga. Ano Tsaka sabi? may mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po, nasa... Sino yung mambatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nasira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit, Kaya nga, kulang-kulang sa pupang hindi nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Nagiging worse. epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oho. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, oo. Oo. Dapat yung ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay... kontratista, opo, oo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun, Jen? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ho, kontratista din eh. Ha? Di ba yung inimbestigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay ang pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun. Oo. Eh di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat ba ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo,
Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di, siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Baka naman gusto mo kung, sipin ko nga, di ba? Ayun, oo. Oh. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang, minsan. Oh. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Oh, parang nahihinuha ko na Kasi, yan. kasi tinangka ako na ipatawag. Doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Magmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Ay. Kailangan objective ka. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Oho, tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang figure tao. na yun Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee sa Committee on Sports? Oho. Ano namang alam na mga ganon? Bakit mo May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayahan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung matauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. siguro. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, San, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon. Pinipersonal mo na kagad. Pinipersonal mo kagad. Paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan
Ay, objektibo. Ay, Wala na. objective. Hindi na. Wala na yun. Wala Sen. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, Sen, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun Leading questions. So, Mapapansin mo naman, Oho. yung anchor na yon kahit minsan. Kahit minsan. Okay, oho. Di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Oho. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Ganun. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Aha. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Magkabilang panig, sinisino. nilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson. Opo, opo. Ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. Sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Eh, well, yan naman talaga obligasyon ng media, Nelson, di ba? Sa ating profesyon, ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti na sabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo, opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko Aba, yung sabi niya, congratulatory, yan talaga ang bagay sa napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid Aha. na mga kaganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Aha. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga, ang tataka ko, bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho ninyo, performance ninyo. Kaya nga, nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. E dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung 2 malapad na dyaryo? Opo, oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung 2 dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Kasi hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ako. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi ba lamang bagitin ang pangalan nyo? Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung 2 dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong yung buong page. at talagang nilagay niya sa kanyang Baka palaminate pa ni Ma'am Edna po. for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito Ito ay reaction dun sa nagtanong Sen Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan First timer ka, neophyte, neophyte yan Bakit yan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mayan Corbera. Mayan. Magandang hapon, Nelson at Jen at kay Senator Marcoleta. Posibleng ang issue raw ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na itinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umulikatiwalian sa flood control projects.
Partikular niyang ipinagsisiyasat kung saan nagamit ang bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming barading kalsada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan, yung the flood control project, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee.